Ako po si Joanne Barrientos. At ako po si Leia Vidad. Ngayon po malalaman ninyo kung paano nakilala ni Leia ang health center. Sana po ma-inspired kayo sa aming story. Ma'am Joanne, gano'n na rin po kayo katagal na OFW? 14 years po. 14 years. Kayo po? 10 years po kasi. 10 years. And magkapatid po kayo, di ba? Opo kasi. So, taga saan po kayo sa Philippines? Cagayan Valley. Taga Cagayan Valley. Both of you taga Cagayan Valley kasi magkapatid kayo, di ba? Ang unang nag-abroad is ikaw po, di ba? Opo. And anong naging reason mo nung nag-abroad ka? Bakit ka nag-abroad? Para po sa pamilya ko kasi Mhm. sa kinabukasan ng mga anak ko. At Mhm. magkaroon po ng bahay dahil wala po anong bahay. Pero dito ka lang po ba sa Hong Kong or ano rin? Galing din po ako sa Singapore ng mahigit na 1 year. Ikaw po, anong pinaka-reason mo naman kung bakit ka nag-abroad? Dahil po sa mga anak ko po, Mhm. walang-wala po kami kasi pastor. Kaya yun po napag-isipan ko po mag-ibang bansa. Pero siya yung nag-encourage siya yung mag-abroad or hindi? Hindi po. Ako po talaga. Ikaw lang rin talaga. Pero that time, alam mo na rin na nag-abroad siya? Opo, pastor. Alam mo na rin. Dito lang ka rin ba sa Hong Kong or iba't ibang bansa rin? Sa Qatar po, pastor. Mhm. Isang taon lang po ako sa Qatar, pastor. Mhm. Bawal na bawal po ang cellphone doon. Mhm. Tapos, lahat po kami may cellphone pero may dumating po na bago. Hiniraw niya po yung passport, ay yung cellphone. Mhm. Nakita po yung amo namin. Tapos yung that time po, pinauwi po ako agad-agad po. Kasi ayaw po talaga nila ng cellphone, pastor. Okay, so meron kang ganitong experience dito sa pag-work abroad. Ikaw naman po, Joanne, di ba po? Ma'am Joanne, gano kahirap sa'yo yung pag-a-adjust sa pag-work abroad? Sobrang hirap po, Pastor, kasi yung anak ko po, 3 months lang po siya na iniwan ko. Mhm. Tapos, namatay din po siya, Pastor, ng 8 years old siya. Yung pandemic po. Hindi po ako Pastor, kaya sobrang lungkot ko po that time, masakit, tsaka iyak po ako ng iyak. Nung narinig mo yung news na namatay yung anak mo, kamusta ka that time? Totally depressed, parang depressed na rin po, Pastor, kasi hindi po ako makapag-concentrate sa trabaho, hindi ako kumakain, hindi ako nakakatulog, basta iyak lang po ako ng iyak. So, ito yung pinakamabigat na nangyari sa'yo while working abroad. Yes po, Pastor. Yung namatay yung anak mo, ilan po ba anak ninyo? 2 po. And that time po, Pastor, is almost 4 years pa kaming hindi nagkikita. So, talagang parang sa'yo, nakakashock yun, di ba? Kasi hindi pa nakauwi, kaya sobrang higpit ko, di ba, Pastor? Mhm. Kaya talagang ang akala po ng ibang tao, hindi ko mahal yung anak ko kasi hindi man lang ako umuwi. Parang wala akong pakialam sa Mhm. anak ko. And ikaw po, ano yung pinaka malala na napagdaanan mo while working abroad? Yun lang po dun po sa Qatar po. Yun na yung pinakamalala. Opo, kasi akala ko po, pastor, pumunta po kami diretso na po ako pa uuwiin. Pero dinala po ako sa isang kwarto, pastor. And then, Dalawa po sila nagkapkap doon sa maleta ko. mhm. Tapos kinapkapan din po nila ako na halos uhubaran. Ako. Tapos sinaktan din po nila, pero hindi po naman yung halos na sinaktan. Tapos nung bitbitin ko na po yung maleta, tinulak po ako. Yun po yung Pinaka-worst experience mo while working abroad. And both of you, sino pong nauna sa inyo sa help center? Ikaw po. Paano ka po napunta dito sa help center? That time po, Pastor, may nakasabay ko yung kapitbahay ko. Tsaka niyaya po niya ako dito. Actually, pupunta po ako may lakad po ako. So, that time, ilang years ka na rin po sa help center? December 2016 po, Pastor. 2016. So, medyo matagal na rin. Nasa almost 10 years na rin. 10 years. And bakit mo siya in-invite? Kasi kung ikaw yung nauna and then siya yung next, bakit mo siya na-invite papunta dito sa church? Kasi po, Pastor, nakita ko po yung pagbabago po ng buhay ko. Ganun din po sa pamilya ko po. So, gusto mong mangyari rin yun para sa kanya. And ano po yung reason kung bakit nakumbinsi ka niya na sumama sa pagpunta sa kanya dito sa help center? Actually po, pastor, sa Kuwait pa lang po ako doon.
lagi po niya akong sinasabihan na manood po sa Hong Kong. Mhm. Tapos lagi po niya sinasabi na subukan ko po ang Panginoon. Yun po lagi Mhm. po. Tapos yun po, doon po ako nag-umpisa, Pastor. So, nag-umpisa ka pala through online talaga. Opo, Pastor. So, sa online, nagnunood-nood ka lang. And then, after nitong Kuwait, Hong Kong na rin agad yung pinuntahan mo Opo, dito. Pastor. So, pagpunta mo dito sa Hong Kong, is umattend ka na rin agad sa help center o hindi pa? Umattend ako. So, umattend ka na Opo, agad. Pastor. So, para sa inyo, bilang magkapatid na nagwo-work dito sa Hong Kong, malayo sa family, pero iisang faith, how good it is na parang same faith kayo, same nang natututunan na pumupunta dito sa help center natin. Kasi po, Pastor, lagi na kaming nagkakaintindihan. Yung mga conversation po namin, Pastor, hindi na gaya dati na parang iba siya, iba sa akin. Kasi iba po yung kinalakihan po namin, Pastor. Kaya in-encourage ko talaga siya, Pastor, na pumunta dito. Tapos, ganun na nga po, naging maayos na po kami kasi dati marami po kami hindi ko kakaintindihan. Ikaw po, ano po yung natutunan mo dito sa help center na, I know marami kang natutunan dito sa help center, pero ano po yung natutunan mo na naglagay ng impact sa buhay mo? Ang natutunan ko po yung magpatawad po. Doon ko po natutunan yung magpatawad talaga. Pwede ba naming malaman if ever kung sino yung dapat mong patawarin that time? Yung asawa niya po. Asawa niya. Opo. Bakit? Kasi po nagka-problema po kami sa pagsagot-sagot po. Sinagot-sagot niya po ako. Ganun po yun. Pero ngayon, nagpatawad kayo. Imagine mo, asawa mo pa yung ganong klase ng issue. Kasi hindi naman may iwasan yung issue ng mga magkamag-anak. Diba? Sabi nga nila, kaya ang uso samaan ng loob between family members, relatives, is dahil sa expectation. Diba? Hindi natin ine-expect na gagawin yun sa atin. For example, sagutan na ito. Hindi natin ine-expect na mangyayari yan. But it happened, that's why merong samaan ng loob. So, ngayon, nakapagpatawaran na, resolve na yung nasa loob. And then ngayon, you are both, di ba? Imagine mo yun, sinong makakapagsabi na, siyempre, kung asawa mo yung kinasasamaan ng loob, siyempre, merong effect yun sa pagsasamahan nyo bilang kapatid, di ba? So, ngayon, naging resolve dito sa health center bilang OFWs na hard workers. Pero this time, kasama yung Panginoon. And yung pinaka-purpose nitong program natin is ma-encourage rin. Tingnan nyo, iniisip ko yung kapatid mo. 'Di ba? Parang since the very beginning, nandun ka pa lang sa ibang bansa, ini-encourage ka na niya, unahin mo yung Diyos. 'Di ba? Kailangan mong i-prioritize yung Diyos and then eventually, it turns good para sa iyo. So, yun yung importance ng health center. And gusto rin po namin tawagin each one of you, kayo po na nanonood sa amin, kayo na merong mga magkapatid, siguro magkapatid kayo abroad. You can have itong bonding na to sa health center. Bakit? Kasi dito matututo kayo kung paano mag-decide, dito matututo kayo kung paano magpatawad. In the same way na natuto tayo sa example nila, sana rin po makatulong ito para sa inyo. Sa next episode po, meron ulit tayong partners na kakausapin at matututo tayo sa way kung paano sila nagtagumpay dito sa buhay. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Thank you very much po sa pag-share ninyo ng testimony ninyo and hopefully ma-share to ng ating mga kababayan. Okay? Thank you very much po. Thank you very much rin po sa lahat ng nanonood hanggang sa susunod na episode once again.
Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.